Sunod ang title, nag-ingon diri no. Nag-ingon diri. Be firm in your decision. Masbon nako. Title, Be firm in your decision. Andama imong papel ug bulpin. One of the strategies the enemy uses after divine appointment when deep and intimate experiences with have taken place is to prepare a heavy attack that is cunning and quick. Its purpose is to rob you of overthink you receive from God during those days. We must understand that it is hard for Satan to accept the fact that those who were once his slaves are now experiencing the freedom of the Christian life, and he will try by all means possible to call off relationship with God. It is so important to maintain for our spiritual eyes to be alert at all times to avoid falling into a enemy's trap. Kinala nga magmaabtikon ta unsa na human sa pagdawat mo sa Ginoo, human sa appointment, no? Kano saan nimo gi-encounter ang Ginoo, no? First time nung pagdawat sa Dios. Nya pag human ang tanan, nagaprocess na ka, human na ka na bautismuhan, human na ka tanan-tanan, ang enemy mo atake kanimo. Nya kay balo naman taon sa ang armor of God. So kabalo ta man ang gana, di pare sa una nga kuan pa tag unsaon na ako pagsukol oy. No? Kay nalang na kay word of God. Word gid sa Ginoo. Nang word gid sa Ginoo. No? Kinala na kay word sa Ginoo. Tarisa, Paul said, rather I am a sinner if I rebelled the old system of law. I already tore down. Galatians chapter 2 verse 18. Without a doubt, Saul came to be one of the most important figures of Christianity throughout all the ages because his fine determination of serving Jesus, with all his heart, his conversion was supernatural. He received a heavenly vision. No? Panlangit ba? Heavenly vision, which permitted him to continue the mission started by Jesus, who was that of discipling the whole nations. Number 1, conversion of Saul to Paul. Naa siya pangalan. Act 9, verse 4 to 22. Letter E. Saul was confronted with his past to the Lord's question, why do you persecute me? Gipungta na siya sa Ginoo. Saulo, ingon nganong imong pong persecute Pablo? And knowing the life Saul lived, his answer could have been very simple if he had the strength to answer, because the zeal for tradition consumes me with the powerful experience that Saul had when Jesus revealed himself to him. His whole theology was left without foundation for the first time. He felt unable to hold on to that which had been his hope in the past. Letter B. He received a revelation of his own nature. He was trembling and scared when God confronts us. The in our hearts come out into the light
and we feel ashamed, for we see our own nature clearly. Feeling weak and impotent before His Majesty, this scares us and makes us tremble because no one can stand in His presence. Letter C. He had his first encounter. For 3 days he had intimacy with God. During this time, he had no desire to eat nor drink. All he yearned for was to pray. No, maila-ila gid na to ang Ginoo. Letter D. A prophet prayed for him. He received his vision and the infilling of the Holy Spirit in that encounter. No? Diha gid sa encounter like Pablo. No? Letter E. He made the decision of being baptized. Saul, a man knowledgeable in the law. Usam to siya abogado si kanang Pablo, no? That God was the God of covenant. The way in which God would relate to His people would be through the covenant of baptism, which represent death on the cross. Death on the cross. Gilansang na tao ba ni Kristo? Letter F. He spent time being discipled. The time he spent sharing with Christian leaders give him the foundation to be able develop the ministry could have entrusted with him with. Letter G. Saul preached diligently about Jesus Christ. Saul's conversion was something that caught the attention of those I knew of his religious zeal, and they were amazed that he converted to Christianity. Letter H. Saul made a real effort. It is imperative that everyone who has had a genuine encounter with Jesus makes a real effort to share the love of Jesus with others. Later on, Paul said, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes." Nakabalo si Pablo jud, no, unsa jud ang gahom sa Ginoo. Kay nala ma-convert gud ang mga katawhan, ma-converted gid sila, madala gid sila ngadto sa Ginoo, no, like Pablo, no, nadala gid si Pablo ngadto sa tilan sa Dios, kay ang Ginoo na gid to mismo nagkuan, Ginoo na gid to may nagkuan siya kana day musupag ta sa pulong sa Ginoo, sama nang atong gi-persecute ang Ginoo para sa nanang bugal-bugalan ta. Wala jud ta bugal-bugal sa personal kundi ang Ginoo mo ilang gibugal-bugalan bahin sa tong pagkakristohanon, bahin sa kita nagsangyan sa pulong sa Ginoo nya, diwal-diwalan ta, hiwian sa baba unya dayon manira sa pultahan. God bless you gyud, no? Kinahanglan ikaw kabati ka karon ang pagtuo mag-abot sa pag-hearing, kabati ka karon adyo paghahiay mong kasing-kasing, no? Ayaw gid paghahiay mong kasing-kasing o ayaw pag-miid sa imong baba aron ikaw maluwas imong kalag, no? Kinahanglan mo adapt ka sa pulong sa Dios. Ayaw i-reject. Buhat na sa kaaway karon nga nag-inject kanimo, buhat na sa kaaway nga dili ka mutuo sa pulong sa Dios, pero matingala ka ngano miingon ang nagtuo mo sa Ginoo, Jesus Christ akong Ginoo, pero sultihan mo sa pulong sa Ginoo, dili mo tubay, dili mo accept. Nga naman na. Hello. Manig-ingon din si Satanas po nagtuo ba ya? Pero wala siya ning lihok ba? Wala niya lihok ka. Ang iyang pagtuo, wala niya lihok ka. Ang sige sa pulong sa Ginoo, patay ang pagtuo kung wala buhat. Ang iyang pagtuo ba wala buhata. Nang kaluwasan pero tuo ka buhaton gini mo. Ano? Kuan lang ka.
taphaw lang ka, mura ka lutaw. Na, sao na lang na, patidlumi. Tudlumi pa ang pag-alagan mo sa Ginoo. Ayaw hulata nga latuson pa ka sa Dios. No? Ayaw hulata ka latuson pa ka sa Ginoo. Letter I. He believed Jesus was the Christ. Although Saul knew the biblical prophecies regarding the Messiah, these were not revealed to him until he had his encounter with God. No? Wala gi tawo ni sulti kaniya no kundi ang Ginoo gyud ni kuan gid siya, ang Ginoo gyud ni reveal sa iya ha. Nga aron maka-encounter gid niya ang Ginoo. His personal experience lead him to understand the biblical teaching on this issue. John says that this same anointing teaches us all things. 1 John 2. Sa manina sa 1 John 2. 1 John 2:27. Apan kamo ang espiritu nga nadawat ninyo gikan kang Kristo, nagpabilin kaninyo busa dili na kinahanglan nga tudloan pa kamo sa uban nga mga tao, kay ang iyang espiritu mao ang nagatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug ang iyang ginatudlo to tinuod og dili bakak, busa sama sa iyang giingon kaninyo. Pabilin kamo kang Kristo. So ayo gid pagdesisyon nga namobiya ka. Pabilin gud kang Kristo. No? Ubiya ka kay tungod adto na po ka sa didto ka nang adto noon kas dili tinuod nga Ginoo. So wala na siya, no? Wala na siya. So gitawag sa ingon ba sa itong mga kinabuhi. Okay, so ari pa ta sa yun na akong day sumpay. Naingon sa diri. Our carnal nature is dangerous as a trend feline that only needs to test single drop of blood to revive its save instincts and cause it to rise up against his master. Paul said nasa Ephesians chapter 4 verse 21-32. Letter E, put off the old man. Naghihukas na no, put off the old man, hihukas na. It is addicted to deceitful lusts. Isang may na-addict ron sa espiritu sa lust, ang kaulagon. No? Na-addict ba ka? Tanaw kag porno, tanaw ka dito, tanaw ka ng mga malaswa nga mga pagtanaw. So wala na siya, espiritu na sa kaulagon. To be addicted means to cling to destructive habits. The only way to be free is by renewing our mind through the word of God. So kanadi ay kinahanglan maparenew kasi mo huna-huna turo sa pulong sa Ginoo. No, hingin li dayon. Kung nagsige kag kuan na tan-aw ni ana, hingin li dayon kay dili na mo sulod si Kristo diha kung hugaw na ang imong kaugalingon. No? Mobita ng empty na diya kay si Jesus Christ may malingkod dira. Palingkura si Jesus Christ. Pulong si Ginoo kauna. Usapa tunla. No? Isod sa ulo. Unsay giingon diri? To be addicted means to cling to destructive habits. The only way to be free is by renewing our mind through the word of God. So, ang pulong si Ginoo mo ipabutang dira, which will produce holiness within us. Produce ng holiness. Letter B, therefore, putting away lying. Kinahanglan na wala na nang imong bakakon. Simpamakak. Speak truth in your neighbor. Sulti sa tinuod sa imong silingan. No, in your neighbor. Lies do not come from God. No, ang kana kung papamakak dili gikan sa Ginoo. Hello. Ang kanang papamakak dili gikan sa Ginoo. Asam dili gikan? Ato na sa kaaway. Unya, nag-ingon na po lang sa Ginoo, walay bakakon nga makakasulod sa gingharian sa Dios. Warning. Kinang ka pahawa na karon dayon diya. Pahawa na. Ayaw na nagyak
No? Letter C, be anger but do not sin. Sabot ipasabotan makasuko apan ayo pagpakasala. Ana masuko ka kanang maoro to imong gikasukaan. Pero nung kang napay pagkape nang manungo ka, kasala na ka ana. Labi na iyong patsunti ka karon, o gimorder na nimo. So dili na mao. Manubag ka sa Ginoo ni ana kung dili ka mag-usab. Manubag ka. I tell the truth. A person who is easily angered and resentful opens a door for the enemy, and he will longer attack from the outside but from the inside. So ang kaaway wala mo-attack man na siya sa gospel, ang pinakakuan gyud na mo-attack sa imong kaugalingon, sa imong inner ba, inside. Susod sa imong panimalay, sa sud sa tanan-tanan, no? So dapat wala na siya, kinahanglan mo flee na siya, mapalayo na siya, hinginlan na siya adto na sa abyss, no? Mga espiritu ka sa dili maayo. Let him who stole steal no longer, he rather labor working with his hands that which is good, that he may have something to give to those in need. Whoever had the habit of stealing must now make up for it by being generous. Letter F, let no corrupt word proceed out of your mouth, but only that which is good for edification, that it may impart grace to the hearers. Letter G, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. The Holy Spirit, He came to live in your life, no? Ang Holy Spirit mo mupuyo diha nimo, but He does not want to be treated as if He did not exist. Spiritual indifference makes Him sad, and His blessings can disappear because of this. No? Letter H, put away from you all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, and all malice. Kanang mga sinultian mga bastos, no? Wala na kanang mga bastos, wala na, dili na mo puyo ang Ginoo diha nimo. Kanang mga bastos ng mga baba, wala na siya. Kanang dali ra ka masuko, kanang wala na siya, no? Na speaking and all malice, na speak ka ba nga puros mga kuan. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. No? Kung sige hatag nimo, mo po imong ikuan ngadto sa kung sige hatag sa Ginoo sa imong nga kuan, mo forgive ka. Kita bisa na forgive and forget. Mga di mapasaylo na ko siya apan dili na ko makalimtan. Dili nimo malimtan pero nimo na napasaylo, imong hunaon nga ang imong sala dito sa Ginoo wala gani balik-balik ka sa Ginoo. Hello. Kusog kay ka mo balik-balik sa sala sa imong sikataw. Pero wala nimo hunahuna nga ang imong sala ngadto sa Ginoo. Wala gani na balik-balik ka sa paghinulsol nimo. Kung magsikag balik-balik ni ana, tagbaw ka. Warning ka. Na wala makapaka-forgive and forget sa sala sa uban di sa imong kinabuhi. Hinumdumi, kung dili ka makapasaylo sa sala sa uban, diri nimo nakasala ang uban. Ang mga tao nakasala nato. Unya sige na to hinumdom, sige na to hilumdom. Unya how much more atong kaugalingon dito sa Ginoo? Ang Ginoo may nakibalo. Unsa may sala nato sa Ginoo? Kung dili daw ta makapasaylo sa mga sala sa mga tao, diri nato ang nakasala nato, dili po ta pasaylon sa Dios sa atong mga sala ngadto niya. Pili ra. Unsa man imong palabihon ang imong pagdumot? Natagbaw ka, matiktikan ka, hala ka. Munig-ingon dira. Ang sala kung dili ka forgive sa sala sa uban, diha nimo dili pug ka pasayloon sa Dios ngadto niya.
simple ra, no? Simple ra kayo, no? Huna-huna agyud nakasala sad ka ngadto sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo nga buhi pa ta karon. Wa pa ta patiya ba? Ana lang ka simple. Wala pa ta kita patiya sa Ginoo, no? Kay gusto sa Dios nga makakaton pa gyud kita. Adun tay makatunan. Aton painon pang gamiton ta sa Ginoo, Lord. Gamit ako para sa imong kahimayaan. No? Unsay atong mga sala. Unya, wala pa tay katungod nga mukuhit sa puling sa uban. Naningkamot pa pud na. Igura ta mo tambag. Igura ta mo ko anong dili na siyang patuaw. Never mind. Basta gisultian na nimo sa pulong sa Ginoo. Ug dili patuaw, wala. Wa kay mahimo. Moningon nga ayo gid siya tutuka. Kanang nagsulti sa pulong sa Ginoo, ayo sig tutuka, ayaw hatagi siya kamalian ba. Kay wala man perfect sa tao. Adto ra ta tutok sa Ginoo. Ang Ginoo ra mo ay walay sala. Ang Ginoo ra may perfect, no? Tigaan na tagatungod sa pagsulti sa pulong sa Dios. Ang Ginoo ra maoy perfect adto ta tutok niya. Dili gyud ta motutok og tao, ka motutok tag tao, failure gyud ta. Magasala ng taong atong ginatutok. Na, human ka. Salamat kay sa Ginoo. Walay lain na itong iadoryo ang Ginoo lang. No? Salamat sa Ginoo na. God bless.